Batid mo ba na ang halamang makahiya pala ay may natatagong kapangyarihan at kakayahang gaya ng mga mutya? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang kapangyarihang taglay ng halamang makahiya. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito? At papaano makukuha ang angkin nitong galing? Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming kagubatan na binubuo ng iba't ibang mga naggagandahang mga halaman. Subalit aakalain mo ba na ang halamang ito na tinatawag na makahiya o shy plant o mas kilala bilang Mimosa pudica, isang halamang may tumitiklop na mga dahon sa tuwing ito ay masasagi o magagalaw, ay nagtataglay din pala ng pambihirang kapangyarihang gaya din ng ibang agimat at mga mutya. Ang halamang makahiya ay isang uri ng damo na hindi nga madalas binibigyang pansin. Mayroon itong may liit na mga dahon at matinik na katawan at kulay lila o rosas na bilugang bulaklak. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pinuputol o ginagamas lamang. Subalit batid mo ba na sa bansang Canada, ito ay binibenta pala sa halagang 400 piso. Ang halamang makahiya rin ay mainam na panglunas sa mga pamamaganang kasukasuan, pananakit ng puson, beke at pagtatae. Ilaga lamang at gawing tsaa ang ugat at katawan nito ay mabisang herbal tea na. Ginagamit pa nga itong pangtanggal ng sakit ng ngipin, lalo na ang mga ugat nito. Kaya naman, tayo talaga ang mahihiya sa napakarami nitong benepisyong medikal. Bukod pa rito, mayroon palang angking galing o bertud ang halamang ito na tinatawag ngang makahiya, na pawang sa mga ugat ng halamang ito makukuha. Papaano nga ba ito isinasagawa? Humanap lamang ng puno ng makahiya sa inyong likod bahay at hukayin ang ugat nito nang hindi tumitikom at nagagalaw ang mga dahon nito. Sikaping ang mga dahon nito ay nananatiling nakabukas bago kumuha ng mga ugat nito. Kung sakaling biglang tumiklop ang dahon nito, ay humanap ka na lamang ng ibang puno nito. Kumuha ng 3 hibla o pangunahing sanga ng ugat ng halamang makahiya. Patuyuin ito at ibalot sa pulang tela. Ang gamit na ito ay mainam na pampaamo o pampabait sa iyong kaaway o kausap. Ito rin na isang uri ng tagabulag na hindi ka makikita ng taong mayroong maitim na balak sa iyo. Nais mo ba ng ugat na ito? Ano pa ang hinihintay mo? Humanap na ng puno ng makahiya at kumuha ng mga ugat nito nang hindi tumitiklop ang mga dahon nito. Dahon ng halamang ito, isa palang mainam na pampaswerte at isa ring gamit bilang kabal. Nakakita ka na ba nito sa inyong bakuran? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang halamang ligaw na sadyang may mainam palang daladalang bisa o kapangyarihan. At papaano nga ba ito gagamitin? Ang halamang ito marahil ay dumaraan na sa inyong paningin. Isang uri ng munting puno o halaman na nagtataglay ng luntiang matitigas na dahon. Bukod pa rito, ang bawat dahon nito ay napapalibutan ng matutulis na tinik. Ito ang halamang kung tawagin ay holy plant o halamang Santa Catalina sa ilang bahagi ng ating bansa. Bakit nga ba espesyal ang halamang ito? Ang holy plant ay isang uri ng munting puno na kilala nga dito sa atin sa Asia, sa Europa o sa Africa na naiugnay nga sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang halamang ito na namumunga ng mga pulang piraso ng bunga at pinaniniwalaang namumunga lamang tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Kaya marahil madalas mo itong makita sa mga dekorasyon tuwing Pasko. Ang halamang ito ay isa ring lason na kung sakaling makain mo
Ang mga bunga nito ay maaari kang mahilo, magsuka o sumakit ang iyong tiyan o maaari mo pa ngang ikamatay. Subalit sa kabilang banda, ito naman ay paboritong pagkain ng mga hayop gaya ng usa, squirrel at ilang lahi ng ibon. Kung ikaw naman na isang plantito o plantita, batid ko na naibigan mo na rin ang pag-aalaga nito. Subalit, ang halamang ito ay hindi mainam na ipwesto o ilagay sa loob ng inyong bahay dahil ito ay pinaniniwalaang nag-aakit ng kamalasan. Kung gayon, mainam itong ipwesto sa labas ng inyong bakuran o sa hardin man. At higit sa lahat, ang dahon na ito o ang halamang holy plant ay isa palang mainam na pangkabal. Kapag sinabing kabal, ito ay nakakatulong sa iyo upang hindi ka agad-agad masugatan ng mga matatalim na bagay. Mainam din itong pampaswerte sa mga negosyo o kabuhayan. Kumuha ka lamang ng ilang piraso ng dahon ito ng dahon ng holy plant. Patuyuin at ilagay sa inyong wallet o lagayan ng pera. At gaya ng mga ibang gamit pamproteksyon, maaari mo itong basagan ng dasal upang mas maging mabisa at epektibo. Nakakita ka na ba ng halamang ito na holy plant sa inyong bakuran? Ngunit lagi pa ring tatandaan, tayo pa rin ang gumagawa ng ikaka-asenso at ikakabuti ng ating buhay. Ang mga gamit tulad nito ay gamitin lamang natin bilang alalay. At huwag makalimot, tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hello, what's up? Your best here. Nais mo ba ng mga mainam na pampaswerte buhat sa puno ng kawayan? Batid mo bang mayroon palang 5 na uri ng mga gamit at pampaswerteng maaari mong makamit buhat sa punong ito? Ang puno ng kawayan. Ang puno ng kawayan ay isang tropikal na halaman sa pamilya ng Poaceae. Isa ring uri ng lumalaking damo. Ang puno ng kawayan rin ang ilan sa mga punong pinakamabilis humaba o tumaas sa buong mundo. Ito nga ay kayang humaba o tumaas ng 910 metro o 36 inches sa loob lamang ng 24 oras. Ang kawayan rin ang isa sa mga halaman o puno na maraming kagamitan o gamit, lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay mainam na gamit sa paggawa ng mga tahanan bilang pagkain o raw material products na sadyang makabuluhan at in demand. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pagkain buhat sa kawayan? Kung oo, ay iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. Subalit batid mo rin ba na ang punong ito o ang halamang kawayan ay nagtataglay ng 5 o higit pang mga gamit o bertud at mutya? Iyan ang iisa-isahin natin. Ano ang mga taglay nitong bisa at papaano nga ba ito gamitin? Una, bato na makukuha sa loob ng puno ng kawayan. Bibihira ka lamang makasumpong o makahanap nito sapagkat ang pinagpala lamang ang makasusumpong nito o kung kusa itong ipagkaloob sa iyo. Isang bato na nasa loob ng buyos ng kawayan. Ito ay mainam na pampaswerte at pangkalahatang gamit. Mainam din itong pang-akit at magbibigay ng biyaya at swerte sa iyong kabuhayan. Hindi na nito kinakailangan pa ng dasal, basta't ibalot lamang sa pulang tela at parating dalhin saan man magpunta o ilagay sa loob ng inyong tindahan. Pangalawa, kawayan na may salubong na sanga sa kanyang bukluran. Ito naman ay isang malakas na pampaswerte sa mga negosyo. Ipwesto lamang ito sa pintuan ng tindahan at tiyak na dadagsain na kayo ng mga customers. Pangatlo, libon na kawayan. Libon na kawayan o kawayang walang butas. Ito man ay isang pangkalahatang gamit at proteksyon. Maaari itong ilaman sa bao na walang mata bilang mutya ng lupa na magiging mainam namang tagabulag.
Pang-apat, mutya ng labong ng kawayan. Ang mutya ng labong ng kawayan ay isang uri ng bato na animoy hugis labong ng kawayan. Kadalasang nakukuha ito sa mga puno ng kawayan sa anyo ng isang animoy labong nito. Isang labong na naging bato sa hindi maipaliwanag na misteryo ng kalikasan. Kung magkakameron ka nito ay mainam naman ito sa mga sugal, negosyo at bilang pampaswerte. Isang mutya na mabisang pampaamo o pampalubag ng loob. Pinaniniwalaan ding mainam itong proteksyon kung ikaw ay nasa katubigan. Pang-lima, bulaklak ng kawayan. Ang kawayan ay bibihira lamang kung mamulaklak. Kaya naman, ang bulaklak nito ay ginagamit na pampaswerte sa mga tindahan. Ito ay pang-akit rin sa pera at isang mabisang lucky charm. Minsan ay ginagamit rin ito sa trabaho bilang good luck at pampabait o pampaamo sa inyong boss. Ilagay lamang ito sa lagayan ng benta sa tindahan o sa inyong wallet o sa bulsa man. Ikaw, alin sa mga nabanggit ko ang nais mo o may ilan ka na nga sa mga nabanggit ko? Ngunit parati pa ring tandaan, ang mga ito ay pawang gabay at tulong lamang buhat sa kapangyarihan ng kalikasan. Subalit ang Diyos pa rin ang dapat nating kapitan at sandalan para sa mga swerte at magandang kapalaran. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.